Hello sa guys, so happy evenings ngayon and it's Monday, November 3, 2025 and ngayon din natin ito i-release. So yan, bali abunin na natin yung mga ilang minuto na natitira ngayong November 3 bago mag November 4, 2025. So yan, medyo mahina-hina ang signal kasi merong bagyo ngayon, so si Tino. Ayan, so magpa-vlog tayo ngayon. So syempre medyo okay pa naman ang kabuyo ngayon. So yan. And so hopefully is hindi matuloy yung post ng San Pablo which is meron daw na malakas na bagyo or tomorrow sa San Pablo. So kasi malapit na San Pablo sa Kabuyao. Ayan, mga ilang bayan lang. Send back to the topic. So ngayon kasi is medyo may bagong feature sa Windows 11. So yan. Which is yung eto si Windows 11 build 26100.7019 and 26200.7019 for 24H2 and 25H2 and it is the third update na October 2025 and also this is the optional update KP506736. Ayan. So, pangatlong update to ng October. So, first update is yung October 14, 2025. And then, October 21, 2025. And then, the October 28, 2025. So, ang overview, this is a non-security preview update for Windows 11 24H2 and 25H2. And it, as I said, this is optional update because based on the Microsoft, and it is meant for testing new features and quality improvements before the full release. And these are the new features and improvements. So first is the redesigned start menu. So meron diyang adaptive layout, yung grid or category view. So iba pa dito sa ating start menu. So papakita ko sa inyo. So ito yung bagong start menu ng Windows 11 kung kayo ay naka-glass. So ma-achieve nyo to. Meron yata sa 25H2 ng glass effect ng Windows 11. And itong glass effect na to is naka-tweak to sa window, sa Windhoek and doon sa uh, enablement package ni Windows yan sa Vibe tool. And moving on, so merong improve all apps presentation. And next natin is the battery icon updates. So kung kayo ay naka-laptops, yan, merong change ng icon sa battery. And this is a color-coded battery states, charging, then for low battery, meron ding icon updates and also the display updates on lock screen. So yan, kung naka-display ang battery icon nyo sa lock screen. So yan, meron ding updates doon. And then next natin is the administrator protection. So meron tayong stronger verification for admin level actions and supports Windows Hello for identity confirmation. So dun kasi sa Windows Hello is may bagong update doon which is yung pin na para sa cellphone. So meron tong update. So nandun yun sa baba ng um, sa baba nung username nyo. So, hindi natin mapapakita ngayon kasi baka mag-end yung Zoom meeting natin. Ayan, so next natin ang update is the bug fixes and quality improvements. This is the File Explorer context menu and recommended files fixes. So, next natin is the driver installation failures is the error 0x870 10.3 address yun yung driver in the installation failures and then also the stability improvements for various system components and then known issues ito yung mga issues na na-fix and hopefully is mapipix daw once na install ang version na ito. So first, the task manager application bug in some cases. Next natin is the pictorial page some new UI elements may not appear immediately. So pag nag-ano kayo yung UI elements
or nag-tweak yata kayo is ma-fix yun kapag medyo nag-error, lalo na yung translucent TV. So, sa translucent TV, kilala yan na nagbabag. So, naka-enable sa atin yung translucent TV and si Taskbar X. So, itong dalawang to ay UI improvements ng Taskbar. So, sa mga updates kasi ni Windows is medyo nawawala yung shell ni translucent table. So, hindi siya nag-diretso minsan. So, kada update kasi ng Windows yan. So, nagkaka-problem siya. And I don't know lang ngayon is bakit nagkaka-problem pa rin. So, ayan. So, moving on, preview update and minor unexpected behavior may occur. So, sa mga naka-SSD pa rin dyan, sa mga naka-SSD, is hindi talaga advisable na mag-update ng mga major updates kay Windows. Lalo na kasi sa mga SSD ngayon is vulnerable kasi yan sa mga security risk. So, yan, lalo na sa mga ganito na update. So, tapos may post nyo sa Facebook kung bakit nagkakaroon ng problem yung inyong SSD. So, ang gagawin nyo na lang is wag muna kayong maging wag kayong maging yung sakim sa update kasi sa mga naka-SSD kasi is mahirap kasing update yan sa sa bagong version ng Windows 11 lalo na nga at nandiyan lahat ng data. So yan pagka transfer mo kasi yan sa HDD is babalik anong tawag doon yung boot up niya is mabagal sa HDD. So kasi ang SSD kasi is hindi talaga siya built-in na pang ganun talaga sa mga updates lalo na ngayon bago lang kasi yung SSD. So mahirap yan i-update lalo na wala yung spinning circle sa ano. So ayun lang guys and this ends our vlog.